Si Rosa, ang aswang na inibig. Sa isang liblib na baryo sa Antique, may isang dalagang kilala sa pangalang Rosa. Tahimik lang ang kanyang pamumuhay. Maganda siya, mahinhin, at may mga matang kumikislap tuwing tinatamaan ng liwanag ng buwan. Ulila na si Rosa. Mag-isa siyang naninirahan sa isang kubo sa likod ng malawak na bukirin. Matagal nang bulong-bulungan ng mga matatanda na may lahi raw siyang aswang, kaya iwas ang mga tao sa kanya. Pero para kay Andres, isa lang siyang pangkaraniwang dalaga na mabait at mapagkalinga. Si Andres ay isang magsasakang araw-araw na dumaraan sa harap ng kubo ni Rosa. Sa bawat pagdaan niya, pinapainom siya ni Rosa ng malamig na tubig, binibigyan ng nilutong mais at gabi. Unti-unti, nahulog ang loob ni Andres kay Rosa. Hindi na niya alintana ang sabi-sabi ng mga tao, sapagkat para sa kanya, hindi halimaw si Rosa. Isang gabi, kabilugan ng buwan. Naisipan ni Andres na ipagtapat ang matagal na niyang nararamdaman. May dala siyang munting bulaklak na ligaw at dahan-dahan niyang nilapitan si Rosa. Inaya niya itong maglakad sa tabing bukid. Doon, sa ilalim ng malamig na sinag ng buwan, inamin ni Andres ang kanyang pag-ibig. Tahimik lang si Rosa. Tumingin siya kay Andres at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit sa likod ng maamong ngiti, biglang pumatak ang luha sa kanyang pisngi. Hindi mo ako dapat mahalin, Andres. Hindi mo alam kung ano talaga ako. Ngunit lalong humigpit ang hawak ni Andres. Hindi siya natinag. Alam ko, Rosa, at wala akong pakialam. Hindi ako naniniwala na masama ka. Ngunit bago pa niya tuluyang mayakap si Rosa, biglang dumilim ang paligid. Napansin niyang nag-iba ang anyo nito. Humaba ang mga kuko, lumalim ang mga mata, at sa kanyang likod, unti-unting bumungad ang tila pakpak na itim. Nanginginig na binitiwan siya ni Rosa. Lumayo ka, Andres. Bago pa ako sumuko sa gutom na pinipigil ko. Ngunit hindi gumalaw si Andres. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit at niyakap si Rosa ng mahigpit. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Rosa ang tibok ng puso ni Andres. Matatag, walang takot. Unti-unti, bumalik ang anyo niya sa pagiging tao. Kasabay ng pag-agos ng luha, ang marahang paghinga na tila gumagaan. Simula noon, tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, magkasama silang dalawa sa bukirin, nag-uusap, nagtatawanan, nagbabantay sa isa't isa. Wala nang pinaniniwala ang takot si Andres. At si Rosa, unti-unti niyang natutunan kung paano talunin ang uhaw at gutom dahil sa pag-ibig na walang kapantay na ibinuhos sa kanya. Hindi man sila lubos na naiintindihan ng buong baryo, pero para kay Andres, sapat na ang pagmamahal para ipagtanggol si Rosa. Kahit pa siya'y isang aswang, lumipas ang mga taon. Sa kabila ng bulong-bulungan at takot ng mga tao, nanatiling magkasama sina Rosa at Andres. Hindi sila ikinasal sa simbahan, pero para kay Andres, sapat na ang pangako ni Rosa sa ilalim ng buwan na siya lang ang mamahalin at pipilitin niyang manatiling tao habang sila'y magkasama. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Andres sa tabi ng bintana, ginising siya ng mahihinang hikbi. Sa dilim ng kubo, nakita niya si Rosa, nakaupo sa may pintuan, hawak ang kanyang tiyan, nanginginig ang mga balikat. Andres, may dinadala ako? Nabigla si Andres. Naghalo ang tuwa at pangamba sa kanyang dibdib. Ngunit agad ding sumagi sa kanyang isip ang sumpang bumabalot sa dugo ni Rosa. Rosa, paano kung... Tumango si Rosa, pinunasan ng luha. Alam nilang pareho ang kinatatakutan. Ang batang isisilang, tao ba? O halimaw na hindi nila kayang kontrolin? Lumipas ang mga buwan. Habang lumalaki ang tiyan ni Rosa, lalong dumadalas ang mga kakaibang ingay sa bubungan tuwing gabi ng kabilugan. May mga matang pula na nakasilip sa dilim, mga pakpak na dumadapo sa bubong ng kanilang kubo. Pero hindi sumuko si Andres.
Gumawa siya ng mga anting-anting, nagtabi ng asin at bawang sa paligid ng bahay, at palaging may hawak na itak na kawayan sa tabi ng pinto. Para kay Andres, walang aswang na makakapasok sa tahanan nilang binuo ng pagmamahalan. Dumating ang gabi ng panganganak. Pinakamaliwanag ang buwan nang marinig ni Andres ang matinding sigaw ni Rosa. Sa labas ng kubo, kumakaluskos ang mga halimaw na aswang. Gutom na gutom at inaamoy ang dugong dumadaloy mula sa loob. Hawak ang itak. Buong tapang na hinarangan ni Andres ang pintuan. Sa loob, walang humpay ang pag-iyak ni Rosa. Sa gitna ng hirap, mahigpit ang kapit niya sa pangakong hindi niya isisilang ang isang nilalang na magiging sumpa sa mundo. Makalipas ang ilang oras, bumukas ang pintuan. Lumabas ang matandang hilot, pawis na pawis. May ngiti sa kabila ng dugo sa kanyang damit. Inabot niya kay Andres ang munting sanggol. Tahimik, malakas ang paghinga, at may mga matang kumikislap sa ilalim ng buwan. Ngunit napansin ni Andres ang kakaibang anyo ng bata. Mahahaba ang mga kuko, at ang mga mata nito, kulay gintong tila, sumasalamin sa dilim at liwanag. Lumapit si Rosa, maputlang ngunit buhay. Hinawakan niya ang pisngi ng kanyang anak at ibinulong kay Andres. Mahal, anak natin ito. Hindi siya magiging katulad ko. Hindi natin siya pababayaan. Sa labas, tila naramdaman ng mga aswang ang kapangyarihan ng isinilang. Isa-isa silang umatras at naglaho sa dilim ng gubat. Para bang natakot o naghintay ng tamang panahon. Magkayakap sina Rosa, Andres, at ang kanilang sanggol sa ilalim ng maliwanag na buwan. Hindi nila alam kung anong kinabukasan ang naghihintay. Pero buo ang tiwala nilang walang sumpang, hindi kayang labanan ng pag-ibig na totoo. Ang Aswang na Inibig Part 3. Lumipas ang 7 taon. Sa kabila ng mga mata ng baryo na palihim pa ring nagbabantay, nanatiling tahimik ang buhay ni na Rosa, Andres, at ng kanilang anak na pinangalanan nilang Lira. Si Lira ay lumaking matalino at maliksi. May mga matang kulay ginto na tila sumisipsip ng liwanag sa gabi. Hindi siya sakitin, ngunit may kakaiba sa kanya. Tuwing kabilugan ng buwan, dumudugo ang kanyang mga palad at parang may gutom na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi, habang magkasama silang mag-ina sa ilalim ng punong mangga, marahan niyang tinanong ang kanyang ina. Inay, totoo po ba na aswang ka? At ako? Ako po ba? Halimaw din? Napayuko si Rosa. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang katotohanan. Ang sumpang dala niya na ngayoy dumadaloy sa dugo ng kanyang anak, pero hindi niya kayang magtago sa anak na walang ibang alam kundi magmahal. Anak, hindi ka halimaw. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nanatiling tao. Kahit anong dugo ang dumadaloy sa'yo, mas malakas pa rin ang pagmamahal natin. Ngunit habang lumalaki si Lira, lalong dumadalas ang mga bulong ng mga kapitbahay. Minsan, nakikita nila si Lira na lumulundag sa puno, tila ibon kung kumilos. Minsan, nawawala siya tuwing gabi, tapos babalik kinabukasan na may sariwang sugat sa paa. Hanggang dumating ang gabing pinakakinatatakutan ni na Rosa at Andres, gabi ng kabilugan. Sa itaas ng bubong ng kanilang kubo, kumaluskos ang mabibigat na pakpak. May mga matang pula na sumisilip sa pagitan ng mga kawayan. Hindi lang isa, kundi marami. Ang mga aswang na minsang umatras, bumalik na, at ngayon, si Lira na ang pakay. Sabi ng pinakamatandang aswang, si Lira raw ang anak ng dilim at liwanag. Pinaghalong laman ng tao at nilalang na may sumpa. May kapangyarihang hindi pa nabubuhay noon. Kung sino man ang magmamay-ari sa kanya, maghahari sa gabi. Habang mahimbing na natutulog si Lira, hawak ni Andres ang kanyang itak. Si Rosa naman, hawak ang bote ng langis na panlaban sa masasamang nilalang. Nanginginig ang hangin, dumadagundong ang bubungan. Bumagsak ang mga bubong at tumambad ang mga aswang. Gutom na gutom, humahaba ang mga dilat kuko.
Ngunit bago pa sila makalapit, bumangon si Lira. Maliit pa siyang bata, payat. Ngunit sa ilalim ng buwan, kumislap ang kanyang mga matang gintong tila apoy. Ibinuka niya ang kanyang mga palad. Mula roon, lumabas ang liwanag na parang apoy na puti. Isa-isang umatras ang mga aswang. Sa unang pagkakataon, hindi sila umatungal, kundi napasigaw sa hapdi habang nasusunog ang kanilang balat sa liwanag na inilalabas ng bata. Niyakap ni Rosa si Lira mula sa likod. Umagos ang luha niya. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang pinagmulan. Ang sumpa naging lakas. Ang kinatatakutan naging proteksyon. Niyakap ni Andres ang mag-ina. Sa labas, unti-unting naglaho ang mga halimaw. Sa loob ng kanilang maliit na kubo, alam nilang sa wakas, may pag-asa silang hawak. Ang anak ng dilim at liwanag na magbabantay hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong baryo na minsang tumalikod sa kanila. At sa ilalim ng buwan, nagpaalala ang kanilang kwento na minsan, ang pinakamadilim na sumpa ay kayang talunin ng pinakamatinding pag-ibig. Ang Aswang na Inibig, Part 4. Lumipas ang 18 taon. Si Lira, hindi na inosente. Lumaki siyang palaging may bantay. Ang mga mata ng baryo na sa halip na proteksyon ay naging mga matang puno ng pangamba. Pinayagan siyang mag-aral, pero palaging may distansya. Pinapasok siya sa simbahan, pero laging may bulong-bulong. Kahit pa siya ang dahilan kung bakit walang aswang na muling nangahas sa antik. Ngunit dumating ang bago, mga bagong mukha, mga mangangalakal at politiko na gustong bungkalin ang bundok. Dala nila ang matatamis na pangako, trabaho, pera, pag-unlad, kapalit. Ang kagubatang pinagtataguan ng mga nilalang ng gabi. Ngunit alam ni Lira, hindi ganun kasimple. Sa gubat na yon, nananahan ang huling lahi ng mga nilalang na kagaya ng kanyang ina noon. Hindi lahat mabangis. May mga tahimik na nagbabantay sa lupa. Kung wawasakin ang gubat, magugutom ang mga itinataboy na halimaw at bababa ang kaguluhan sa baryo. Isang gabi, lumapit si Lakbaw, isang matandang aswang, hindi kalaban, kundi tagapagsalita ng mga nilalang sa dilim. Hiniling niya kay Lira, "Ikaw ang anak ng dilim at liwanag, ikaw lang ang pakikinggan ng tao." Pero alam ni Lira, hindi siya pakikinggan. Hindi siya pinakinggan noon, ngayon pa kaya? At doon isinilang ang galit. Isang gabi, habang pinipilit siyang paalisin ng bagong kapitan ng baryo para bigyang daan ang minahan, binalingan nila ang kanyang ina. Sinunog ang lumang kubo, pinilit palayasin ang kanyang pamilya. Sa harap ng abo ng tahanan, sa harap ng umiiyak na si Rosa at matandang Andres, humarap si Lira sa buong baryo. Sa kanyang palad, hindi agad sumiklab ang liwanag, kundi ang anino, itim at buhay. Minanan niya mula sa dugo ng aswang, ngunit hindi niya ginamit para manakit. Bagkus, lumikha siya ng hangganan, isang bilog na apoy at dilim na pumalibot sa natitirang gubat. Walang makakapasok, walang makakalabas, walang halimaw na makakaligaw sa baryo, at walang tao na makakapasok para sumira. Doon siya nanirahan, hindi na siya umalis. Siya ang naging bantay, siya ang naging pader. Sa gabi, makikita mo sa loob ng gubat ang kumikislap na gintong mata, hindi para manghuli ng tao, kundi para ipaalala, hindi lahat ng halimaw ay masama, at hindi lahat ng tao ay mabuti. Isang araw, nakita ng baryo ang kagubatang muling sumigla. Wala nang minahan, wala nang politikong nagmamayabang. Tahimik ang gabi dahil naroon si Lira, ang anak ng dilim at liwanag, hindi para maging reyna ng kadiliman, kundi bantay ng hangganan. Sa huling gabi, bumalik sina Rosa at Andres, hindi para kunin si Lira, kundi para samahan siya. Nagpatayo sila ng bagong kubo sa gilid ng gubat. Doon, magkasama silang nagbantay sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng nilalang. Minsan,
Hindi tuluyang nasusugpo ang sumpa. Minsan, niyayakap ito para pigilan ang mas malalim na kasakiman ng tao. At minsan, ang halimaw. Siya pala ang bantay, hindi halimaw.